Positively Believers, this is Dr. Gigi Disuma from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Believers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so, bisperas ng Pasko, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng mga Believers natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? And January 20, tuloy tayo. Nasa Taiwan tayo, sa Taipei. Please register. Message nyo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, and FB account, Gigi Sunga, for reservation. I'll be sending you the details para sa payment po ng inyong registration fee for only 1,500 pesos. Okay, so one word na pwede makapagpabago ng buhay mo ngayon 2019. What is that one word? Okay? So, dapat tong word na to, lagi mong sasabihin. Okay? Because this will open new opportunity sa buhay mo. At pag may bagong opportunity sa buhay mo, may mababago sa iyong finances, may mababago sa iyong positive, sa iyong mindset, may mababago sa pananaw mo sa buhay. What is that one word? And this is, you always have to say yes. Okay. So, like ka lang, yes ng yes. Naalala ko yung isa kong, sa namin instructors, sabi ko sa kanya, bakit ganun? Kaya ba kasi siya, like, masipag and everything. Sabi niya sa akin, yes lang ng yes, Doc. Go lang ng go, di ba? Go lang ng go and yes lang ng yes, okay? So, saan tayo mag-yes? For example, merong invitation sa'yo na sinabi sa'yo ng boss mo, o mag-attend ka ng seminar, ikaw representative. Sabi mo lagi, yes. Kasi baka doon sa seminar na yun, meron kang marinig na bago, di ba? O may makilala kang ibang tao na pwedeng mag-offer sa'yo ng new opportunity or other opportunity aside from what you have, di ba? Or, so, pwede rin yes, you say yes to different invitations, di ba? Pag may attend ng reunion, makipag-reunion ka sa mga classmates mo, baka kakakausap mo, meron kang, merong isang bagay na, isang tao mag-o-offer sa'yo. Like yung nabili ko pong isang, yung lupa na nabili ko, nagkwentuhan lang kami ng classmate ko so, nung college, so yun, I got it, di ba? So, something like that, okay? So, yung mga, when you say yes kasi, it's like saying yes to new opportunity, yes to new people, okay? Kasi pag lagi tayong nagno-no, wala tayong pinapapasok sa buhay natin. So, lagi lang tayong no, hindi pa nagsisimula ang tao, no na agad, di ba? Hindi pa siya nagsisimula mag-explain, sabi mo na agad, no, hindi pwede. Hindi po pwede yun. Kailangan, you always say yes, okay? So, starting today, this 2019, para mabagong buhay mo, when there are invitations, ikaw, or new assignment, di ba? Pag may mga bagong assignment na bibigay sa'yo, sabi mo lang, yes, di ba? Yes, ako na po. Yes, tatanggapin ko po yan, di ba? Like, ito, share ko ulit. Paano ba ako naging speaker? How do I write my first book? It's because I said yes. Bakit po ako naging speaker na nakapagbabago ng buhay ko? Meron kaming speaker, mag-speak siya sa mga college students namin. Ang nangyari, nung first batch po, he was there, nag-speak siya. Nung second batch, there was an emergency sa bahay nila. So, he has to go home. So, yun ay mga estudyante namin, naghihintay, tapos siya naman, wala. So, tinawagan ako ng president, sabi niya, G, ikaw ang mag-seminar doon. So, nasasabihin ko, di ba? I said yes. And because of that, after ko mag-seminar, sabi ko sa sarili ko, parang masarap mag-speak masarap pala mag-speaker. So, nung gabi, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-speaker. Then, I went to our pastor, nagpa-pray ako. Sabi ko, Pastor, pag-pray mo ako, meron akong bagong gustong gawin sa buhay ko, gusto ko maging speaker. Then, kinabukasan, bumalik ako sa president namin. Sabi ko, Ma'am, salamat for that task, assignment na binigay mo. And now, I want to become a speaker. And then, the rest is history. So, yun na yun. Paano ko nasulat ang buko? Again, yung speaker namin, meron kaming seminar sa Baguio City. Ang speaker namin di makarating because nilalagnat. So, I'll be the one to discuss how to embrace transformation. And diniscuss ko siya for 40 minutes. Then, after discussing, sabi ko, ang ganda ng topic. So, gusto ko siya gawing book. And now, I have my book, How to Embrace Transformation. Okay? So, Believers, just say yes. Sa mga new things, sa mga papadala kang seminar, new assignment, di ba? Minsan, lalo sa mga teachers, pag iba na yung subject, ayaw na. Pag iba ng room, ayaw na. Pag iba ng grade level, ayaw na. Ano, mababago sa atin, di ba? What do you expect? So, kailangan meron kang i-launch na bagong bagay ngayong 2019. So, if you want to change your life, just always say
Yes. Okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!